Hello. So for this example natin, meron tayong username na kinukuha niya kung gaano kahaba yung mismong username natin. So papakita ko muna sa inyo kung ano yung magiging output. So first, kapag rinan nyo yung program, mapapansin nyo dito, ang instruction natin is to create a username with 5 characters. So let's say ilagay natin 3 characters lang. Kapag in-enter ko yan, sasabihin niya sa akin, too short must be at least 5 characters. Kasi nga, with 5 characters dapat yung username. So, magre-run tayo, ilalagay natin yung 5 characters. Let's say, for example, ay QWERTY. Pag enter natin, welcome QWERTY, your username starts with Q. Kasi nga, Q yung first character natin. So, let's go explain yung code ngayon. So guys, since string yung topic natin at pag-uusapan, nag-include ako dito ng library na tinatawag natin string. Kasi magmamanipulate kayo ng mga string. Not literally manipulation, but still, we're going to work sa string kasi, kaya in-include natin siya. Next, meron tayong variable na username dito. Obviously, ang trabaho niya is to receive yung username na ilalagay ng user natin. Okay? Then, ito yung instruction natin na mag-create daw siya ng username with 5 characters. And ito naman yung variable natin na magre-receive ng user input kung ano man yung username na ilalagay nila dito. Okay? Ngayon, meron tayong if-else condition. Sasabihin natin, if daw yung username natin dot length, ibig sabihin kukunin natin yung haba ng username na ilalagay ng user dito. Okay, so kukunin natin yung haba niyan, kaya ginamit natin yung dot length. Ngayon, ang sabi natin is less than sa 5. Ano ba yung less than sa 5? Ang less than sa 5 is yung 4. Okay, so starting with 4 pababa, kapag daw ang username ganun siya, isi-see out natin yung too short must be at least 5 characters. Okay, so kapag naman ang ginawa natin is 5 pataas, ang sasabihin niya, welcome, tas mapapansin nyo, tinawag natin si username. Sino si username? Eto po siya. Yung variable na humahawak ng username natin. Kaya mapapansin nyo kanina sa output natin, welcome, tapos ang lilitaw dito kung ano yung nilagay natin na username. Then yung next part, mapapansin nyo, i-run ko siya ulit para makita natin for visualization. For example, QWERTY. Okay, so ito yon, welcome, tapos mapapansin nyo QWERTY. Ito po siya. Si username kasi yung may hawak sa QWERTY. Kaya lumitaw siya dito. Ngayon, mapapansin nyo, ang sabi niya, your username starts with username, which is eto nga, tapos meron tayong index 0. So remember guys, lahat ng characters na yan ay nakasave sa RAM natin. Ngayon, kung i-include natin siya sa array, yung for example, yung Q natin, WERTY. So kung titignan natin sa array na index, 0 ito, 1, 2, 3, 4, and 5. So kapag sinabi mo na yung username starts with, tapos tinawag mo si username, tapos yung index 0, kinukuha mo yung Q. Okay, so let's say palitan natin yung username. Baka static kasi yung ginawa ni sir. So papalitan natin siya, let's say for example, Rick Torregoza. Yan. So kapag ni-run ko siya, welcome, Rick Torregoza, yung username ko starts with R. Okay, kasi yun yung first character ng username ko. So, yun yung example ng program na meron siyang length. So, ibig sabihin dito, yung dot length natin, kinukuha niya lang yung haba ng mismong program natin. So, yun yung advantage kapag alam mo or alam ng program mo kung gaano kahaba yung kina-qualified mo para sa program mo.